Alright, so andito tayo ulit sa may Davao City Flood Control Project, no, sa ano to, Bukana River. So kita niyo naman tong ano natin, tulay, ilog natin na to, napakalawak, no, napakalapad niya. So sobrang ano, no, sobrang nakakatuwa na makita natin na yung flood control project natin ay hindi na sayang, budget, no, ay hindi na sayang kasi napunta talaga sa tamang pupuntahan. Kita niya naman to, isipin mo ba to na ano, flood control project, ginawa siyang park, no, flood control project na siya, ginawa pang park, no, pwede pa siyang pasyalan. And may mga nagsasabi kasi, di ba, na ito na ba yung 51 billion. I think oo, ito na yun kasi hindi to isa lang to, kasama lang, no. So, party lang ito sa budget na 51 billion. So ano na to, maliit pa lang din to para sa kabuuan ng flood control project ni Duterte, ni Kong Pulong, no? O kung sino man yung may hawak ng budget. So ito siya ay maliit lang na porsyon kasi sa lawak, sa daming ano ba naman, ilog, sapa, kanal, creek, drainage sa Davao City na doon paglagyan ng pera, 'di ba, budget, 'di ba? Ganda ng ano namin creek dito. Ng aming riprap, napaka kapal, 'di ba? Wala sinabi ang kakapalan ng mukha ng mga congressman, ng mga kurakot, tsaka mga kontraktor, syempre. Yan kumbaga it takes two to tango. So kontraktor, congressman, syempre sila yung ano sila yung parang naglalabi, di ba? Nilalabi sa kanila yung pera. Anyway, so yan na yung ano, tulay. Anyway, so hindi kasama yan sa flood control projects. That's flagship project ni Tatay Digong yan, no, sa kanyang presidency, sa kanyang term. So tawag dyan is build project. So sa kay ano naman ngayon, BBM ay build better more. So BBM, pero sabi ng iba bangag more, parang ganun. Anyway, or batak more. Anyway, so yun na nga, mga memes yun sa social media, makita ko natin. So yun yung mga ano natin, mga flood control project. Kita nyo naman, oh, di ba? Parang ano na, parang na siyang Great Wall of China, di ba? Super taas at saka kapal. So ngayon may nagtatanong pala, sagutin natin. So I think ito yung purpose ng video na to. Bakit binabaha ang Davao City? So the answer is ganito kasi yan. Ito, explain ko to. Ito ay akin lang naman, base sa aking abot ng aking kakayahan, no, ng aking intellect. Ganito kasi yan, ang Pilipinas, ano tayo dito, bagsakan talaga ng tubig. Naalala niyo ba yung sinabi ni Tatay Digong na kahit pa ibayad ng Amerika, ng Germany, o kung ano pang mga mayayamang mga nation, mga first world country sa buong mundo, kahit pa ibayad nila yung kanilang tawag nito, yung kanilang bansa sa atin, kabayaran, no, dahil sa pinsalang na idulot nila sa atin. Kasi yung mga first world country pala daw ay syempre sila yung nag-manufacturer sila yung mayroong maraming mga factories, sila yung maraming mga ano pa ba, mga factories, mga basta yung ano, yung nagbibigay ng nagbubuga, no, ng mga carbon dioxide, carbon monoxide whatsoever, no, or dioxide. Basta mangyayari daw kasi doon is pinapanipis niya, di ba, ang tawag nito, yung ating ozone layer. So siyensya ho tayo dito, ha. Ito pang grade 1 ko to na ano, ha, experience base sa aking ako naman nag-elementary, no. So in fairness din naman, so meron akong masasabi pagdating sa siyensya. So yung ozone layer kasi pinapanipis ho yan. For example, ano ba yung mga ano ba yung carbon monoxide or carbon monoxide, I think. So tama, parang carbon monoxide, kasi yung carbon dioxide yun po yung mga pagkain kasi yan ng mga kahoy, no, para sila maging healthy, tapos maging ano sila, magbibigay sila ng oxygen sa ating mga tao, parang ganun. So example, yung mga carbon monoxide, yung mga amoy ng mga, kasi yung mga daga, yung mga amoy, basta mga usok, no, something parang part of mga fuel, ano, yung mga yung mga usok, yung mga apoy, parang ganun. Basta yung nagsusunog ka ng kahoy. Sorry na kayo, ha, medyo pang elementary base nga lang ito. So yun, bali yan yung carbon dioxide as far as I know. Oo, mga bababaho, mga amoy. So yun yung parang paborito ng mga punong kahoy para sila ilalago lalo, at yun na nga, magiging green sila at magbibigay ng mga ganang bunga. At saka syempre sa atin din, bigyan tayo ng preskong hangin, or oxygen kung tawagin. Okay, sa carbon dioxide naman ay ano tayo,
carbon dioxide is yung mga example otot ganun. Di ba? So yung mga nabubulok na patay ng mga daga o ano pa man dyan, no? So yun ay carbon dioxide yun na. So yung carbon monoxide naman pala is yun yung mga sinusunog nating plastic. Sorry so ito lang ay sana maintindihan ito. Pang grade 1 to na explanation na. So sana maintindihan ito ng mga tanga, ng mga pinklawan, tanga na mga bangag, defenders, and mga tambaloslos patrols, no? So sa inyong tatlo to, pero hindi lahat ng mga ganun ay mga bobo ha, pero actually ang tambaloslos defender and bangag defender talagang masasabi kong bobo talagang mga yun, kaya hindi ko na yan sila masyadong paglaanan ng, kumbaga hindi ko masyadong intindihin yung mga yun kasi bobo talaga yun, forever sila. Tapos itong mga pinklawan, in fairness sa kanila, mga matatalino naman yung mga yan. Yun nga lang, bulag sila, no? Talagang nabubulagan sila ng matinding galit at pagpuot, no, sa mga Duterte. Kaya kahit alam nilang wala namang kasalanan ang mga Duterte, basta kaya alam niyo yun, basta mapahamak lang, edi go sila doon. Kahit pa makipagsabuatan sila, no, kaila bangag administrasyon at tambaloslos team, okay lang. Basta kay mapuksa ang mga Duterte, yan ang kailangang pina-agenda. Wala silang pakialam sa mga Pilipino. Anyway, so going back tayo sa balik tayo sa carbon dioxide explanation kasi ito bakit may baha. So ngayon, yung carbon monoxide na yun yung galing sa mga pinagsusunog natin ng mga plastic, o yun galing sa mga tambotso, if I'm not mistaken, no? So yun mga tambotso, galing sa gasolina, fossil fuel. Kaya nga 'di ba ang fossil fuel talagang pinag-aaralan ng ibang bansa ngayon kung dapat bang tanggalin na. Gagawa na ng alternative, imbes na gagamit ng gasolina nga, fossil fuel ay hindi na lang, kasi yun nga talaga ay carbon monoxide yan, pupunta yan ng langit. Maliba pa doon, sige dagdagan pa natin mga example carbon monoxide na source, no, or dahilan bakit nagkakaroon ng carbon monoxide. So yun na nga yung tambotso, buga ng mga sasakyan, yung mga sinusunog na plastic, yung buga ng aircon, carbon monoxide na daw pala yan. Tapos yung mga factories, yan for example. So sino ba mga maraming factories? Of course ang mga first world countries, yung mga mayayamang bansa, USA, Germany, at Canada. So yung mga yon ay nagbubuga ng napakadaming mga carbon monoxide sa siyang nagpapa nipis ng ating ozone layer. So sa ozone layer naman tayo ngayon. Ano ba ang ozone layer, no? Siyempre kahit pa nakapag-grade 1 din kayo kagaya ko, edi baka nakalimutan nyo dahil 20 years old na kayo, 30 years old, 40 years old, 50 years old, 60 years old, 70 years old. So that's such a long time ago. Baka nakalimutan nyo na kasi nakafocus kayo sa buhay, no? Hanap buhay at negosyo at pamilya. So ngayon i-explain ko ulit sa inyo, no, na yun ang yung yung ozone layer natin, yun po yung pinaka membrane. Kung sa ating cells ay meron tayong tinatawag na cell membrane, yun yung parang outer membrane, no? Parang gano'n, membrane. Yan na, kaya search na membrane. So yung ozone layer na yon, or yung membrane of the earth, so yun po yung nagpoprotekta sa atin mula sa UV rays, parang gano'n, no? UV rays, no? Ano ba yung UV rays? Saka yung yung init, na galing sa araw. Yes, kaharing araw. So ang nangyari, dahil nga nipis na nga iyon, ang iba'y butas-butas na, so masyado nang mainit ang mundo. So dahil sa sobrang init ng mundo, global warming na yan kung tawagin, ngayon ang nangyari ay maraming mga dambuhala, gigantic tipak ng yelo sa Antarctica. Tama, di ba? Antarctica yun, di ba? Yung lugar na halos walang tao nakatira. Wala nga talaga yata nakatira, no? Yung kontinente. Walang tao nakatira sa lugar na yun kasi puro nga yelo, malamig doon. So anong gagawin ng mga tao doon? So siya, maraming tipak ng yelo doon ang natunaw. At syempre pag natunaw yan, so andun na yun tatawag yung evaporation, no? So nagkakaroon ng evaporation, dadalhin yan sa himpapawid, atmosphere, dahil sa ating araw nga, di ba? So parating yung evaporation na yun. So syempre babigat na yun sa dadalhin yan ng hangin, o ano pa man tawag dyan, ang mga tawag sa proseso na yun. Basta dito yan ibabagsak mula sa western side of the planet, of the earth, dalhin yan dito sa southern part of the earth planet. So that's Southeast Asia. So saan ba tayo situated, di ba? So dito tayo sa ating kinalagyan sa Southeast Asia. So Japan, Philippines, Indonesia, mga ganun. Pero Philippines talaga yung laging binabaha. Talagang dito lahat ng mga tubig. Yung kanta ni sino yun? Steve Densil ba yun? Basta Densil, yung yung sa Sugar Free na Kuya,
Kumusta ka na dyan, anong balita? Malamig ba dyan? Dito'y mainit, pero kung bumagyo, para bang lahat ng tubig sa mundo'y nandito. So yun po yung rason, no? Bakit binabaha pa rin ang Davao City. Bakit niyo tanungin, bakit binabaha ang Manila? Despite na napakadaming congressman, di ba? Maraming congressman. Ano kailangan ng congressman? Sila yung may talino diyan. Sila yung may alam paano gumawa ng mga proyektong hindi mababahaan ng mga constituents nila sa kanilang mga respective districts, di ba? So ang answer, bakit sinuulan ang inuulan pa, bakit binabaha pa rin ang Davao? Kasi nga binabaha kami dahil sa inuulan pa rin. Dahil inuulan kami dito, kaya maulan. Okay, ito ang formula ganito. Napakadaming tubig ulan sa kabundukan, dito sa kalupaan, sa karagatan, plus tumaas ang dagat dahil high tide. So napakadaming tubig ulan plus high tide, anong mangyari? Equals overwhelm. So ito, di ba sinakot ko sa mga 20 feet. Mula dyan sa pinakababa sa sa simento lang, 20 feet. So sabi rin 30 feet. Itong 30 feet na to, ano yan, tao ba yan? Hindi naman, Anyway, so itong itong ilog na to, Davao River, kapag yan na nga, lahat ng tubig ulan dito ilagay sa mundo, sa Davao, matik yan, mag-overflowing. Mag-overflowing siya, tapos mag-overwhelming, gano'n, kasi lalagpas nga siya dito. Pero bago pa siya lalagpas dito sa mga harang na to, sa mga wall na ito, dito muna sila dadaan. Yan, kita mo to, yan. Bangag, butas. So bangag means butas. Ayan naman, bangag, di ba? That's butas creek. So ibig sabihin ho niyan, bago yan aakyat muna sila dito. Siyempre yung tubig mula doon sa mga bahayan. Marami kasi diyan, may mga creeks tayo makikita. Tingnan natin, napakita ko sa inyo. Gaya nito, example to, ito ay creek, di ba? Yung creek na yan, hindi yan stagnant. Paano maging stagnant yan? Nasa Davao City nga tayo, di ba? Mga taga Davao ay disiplinado. May mga tamang disiplina. Bawal magtapon ng mga basura kung saan. So ngayon, ang tubig niyan siyempre uulan doon na area dito na bahagi, maraming ulan, tubig ulan. So pupunta yan dito. Yan. Pupunta yan dito, tapos ipapump yan. Ito pumping station kasi ito, pumping water pumps or pumping station. Actually hindi siya pumping station, wala tayong nakita palang machine dito. Pero kita nyo dyan, yun, parang nakatakip. So para siyang trompa lang, yung sa fish pond. Anyway, so pag mataas ang tubig dito, kunyari galing lang ang baha sa bundok, so maraming tubig dito, hindi man nag-overwhelm pa, pero medyo tumataas talaga yung level. So ito dito, ito yung harang. Yun yung harang na hindi makapasok dito yung tubig. Kasi andyan yan, metal, bakal na yan. Ngayon, sabay-sabay umulan talaga. Hindi lang sa bundok ang ulan bumaha. Maging dito sa kalupaan, malaking bahagi ng Davao City, kalupaan. So umulan. So sabay-sabayan sila. Yung tubig mula dito, maghahanap yan sila ng passage. So ito na nga yung passage nila, ito yung direction nila. Ngayon, paano na? Ang tubig din dito nag-uumapaw. 'Di ba? Paano na yung tubig din dito ay naghahanap na rin ng malabasan, kasi hindi na kayang pigilin ng creek ng wall, kasi nga yung galing doon sa dagat, yung dagat hindi na sila tatanggap ng tubig kasi nga na sila, high tide. High tide yung dagat, so aatras yan dito papunta. Tapos yung galing sa bundok na tubig papunta dito, so magmi-meet sila dito sa area na to. So ngayon, yun na yung time na wala na magawa, mag-overflow na, pero hindi yan nangyayari madalang lang sa dito na area, sa Davao River. So nangyayari yan doon sa may bandang mga Rojas Avenue, doon sa may downtown area, kasi yung mga lugar na yon ay low-lying area or sabi natin catch basin, tapos sea level. Di ba? Yun sana naintindihan niyo na. Although alam kong bobo kayo, ang iba naman ay nagbibingi-bingihan kasi ayaw nila paniwala. Kasi doon talaga yung paniwala. Sa totoo lang nakakatawa na paisipin. Itong mga pinklawan, mga bangag defenders and mga defender, mga patrols ni Tambaloslos, Team Tambaloslos, Quadcom, ay sinasabihan tayong mga bobo, mga didilis, ganun. Pero di nila naisip na sila pala yung utak dilis.
Mas may utak pa nga siguro dili sa kanila no? Kasi andyan naman lahat, andyan naman ang mga proseso, andyan naman yung mga paraan paano nila makuha yung mga detalye, yung mga mga statistics, makuha yung mga tamang mga reports no, para masagot yung kailang mga katanungan. Bakit may baha, bakit may ganun pa rin sa Davao, may baha pa rin despite sa 51 billion flood control projects. Pero ayaw nilang maniwala doon kasi gusto lang paulit-ulit yung bakit may baha pa rin, may baha. So yun yung parang narrative nila na syempre paniniwalaan nila kasi mga mga bugo o mga bulayog. Hindi ko alam kung na-feed ko yung mga gusto niyo malaman, pero yun. Basta dito sa Davao City, wag kayong mag-alala kasi binabaha kami dito, pero 3 oras lang itatagal. Tapos walang leptospirosis na itatala dito na gagaya sa Manila na naging endemic. So dito sa Davao City walang ganun no, in fairness talaga, kasi disiplinado. Duterte ba naman kasi ang magiging mayor mo for the longest time, di ba? So talagang bibiyayaan kayo ng magandang talaga presidente at mayor gaya nila. Talagang magiging maayos ang iyong syudad. Hindi siya nasa third world country, pero talagang hindi mo siya makikita. For example sa Manila Pasay City, di ba? Pagpunta mo pala sa Pasay City, talaga makikita mo yung mga basura, kalat, mga dura, tae, mga salasalabit ng mga wires, gano'n no. Ang kalat talaga as in, tas chaotic, ingay, tas may mga mga basta very chaotic talaga na syudad ang nasa Kamaynilaan. So the audacity nito mga ako natataka nga kasi itong mga honorable ko no na nasa House of Congress, ang gaganda ng mga damit, ang gaganda ng mga ang tatatalino, tapos bakit parang hindi ba sila siguro hindi sila nakatira diyan, baka nasa Amerika no, nasa US, Japan o saan man sila nakatira, kasi hindi nila alam, hindi nila nakikita, or baka kapag dumadaan sila sa lugar nakapikit no, or nakapiring. Ano sa tingin nyo? Kasi hindi nila alam, hindi nila nakikita yung yung kalagayan sa kalye. Sa kalye pa lang kasi magre-represent yun kung gaano ka effective ang leadership ng mayor tsaka ninyo na mga congressman. Daming mga salasalabit na mga wires, ang daming mga tawag nito, yung mga sidewalk vendors, yung mga illegal, mga basta obstruction. So ang dami, basura, kalat, mga tao, basta ganun dami. So hindi na nakikita yun. So tansya ko, nakapiring yung mga yun habang bumabiyahe papuntang trabaho. Siyempre sabihin natin di ba, bawat syudad sa Metro Manila mayroong kanya-kanyang representative yan, may mga district sila, may mga nire-represent. For example, City of Manila, ang population ho nila is nasa 1.9 million or 2 million if I'm not mistaken roughly 2 million or 2.1 million, I don't know. So kayo na magbigay sa akin dyan, basta meron silang 7 na representative. Yun na nga, meron sila 7 ang representative ng City of Manila. Tas kaliit na lugar, although ang representative kasi hindi naman yan by land area kundi by population. So every yata 200 or 100,000 mahigit to 200 or 300 ganun. So sila na yung dapat na magkaroon ng representation. So dito sa Davao City we have 1.8 million. So dapat nasa tayo 5 no, hati-hatian yan. So dapat 5, pero wala, 3 lang yung representative natin dito. Ganyan sila ka mga walang hiya. Ayaw nilang dagdagan ang natin district congressional district, kasi nga takot sila na may kahati sa sweldo, tapos sa budget ganun. Tapos syempre sa voting sa Kamara pag may mga aprobahan ng mga batas. So syempre every signature counts, parang ganun. So ayun, bali yan ang sana nasagot ko ang yung mga katanungan dyan ng mga kahit mga bobo kayo at nagbubulag-bulag at nagbibingi-bingihan. Okay lang no, at least sinubukan ko na sagutin. Abot na aking makakaya. So that would be all. Thank you for watching. Bakit may baha pa rin sa Davao? The answer is been tackled.